kitang-kita po yung hindi magandang relasyon between NAPOLCOM DILG at dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Alam niyo kung bakit? Abay, hindi naman pala nag-apply na optional retirement si General Torre. Pero yan ang pinapalabas ngayon. Optional retirement para maging sibilya na si Torre. Dahil ngayon nga po ay General Manager na ng Metro Manila Development Authority. Mayroon ho talagang kitang-kita mong hindi pagkakasundo. Kung yung mga gunita, yan din ang dahilan kung bakit sinibak ni Pangulong Marcos sa PNP Chief si General Torre dahil sa galaw ng NAPOLCOM. Ang NAPOLCOM po kasi, National Police Commission, under yan ni Secretary Remulla. Under yan ng DILG as chairman, as secretary. So, kaya merong issue na optional retirement para maging sibilya na si General Torre at mawala na sa kanyang balikat ang 4-star general at ma-promote na bilang 4-star general ang acting general at chief na si General Nartates. Kasi until now, si Nartates po ay 3-star general. Kasi sa PNP, isa lang po ang 4-star general, ang Director General. Eh hindi po Director General si Nartates kasi 3-star pa lang. Yun po yung masalimuot na issue. Pero sa isang banda, nadinig ko yung paliwanag ni General Torre. Sabi niya, bit ako, hindi naman ako nag-apply niyan. Bakit nila pinapalabas yan? Hindi ko pa kinukuha yung aking retirement. Hindi pa ako nag-apply para magretiro na pulis. Ibig sabihin, pulis pa rin siya ngayon. Kahit na siya ay General Manager ng MMDA. Mabigat yun. Alam niyo bakit? Kasi, hindi pa naman ho retireable si hindi pa ho magre-retiro si bata pa rin si Torre. Kung di ako nagkakamali, 2027 pa. Next year pa siya magre-retiro. Mandatory retirement. Sa 56 years old. Siguro iniisip ni General Torre, baya ko pa rin ang PNP Chief. Yung ranggo ko, PNP Chief. Kahit wala ako sa PNP. Dahil ako ang may-ari at ako may hawak ng 4-star general. Hanggat hindi ako nagre-retiro, ako may hawak ng ng 4-star general. Mukhang ganun ang dating. Para sigurong hindi masinabi, parang gusto sabihin ni General Torre, bay hintayin nyo ang retirement ko. Bago nyo makakuha ang 4-star kasi nasa pangalan ko yung 4-star general. Dahil tinanggal ako as PNP Chief, pero ako ay 4-star general. Masalimot, sakit ng ulo ito ng NAPOLCOM. Yan kasi ang problema. Bakit nila inuunahan si Torre? Tinanggal na nga doon sa pagiging PNP Chief, hindi naman nagreklamo yung tao. Nagbakasyon, na-floating ng ilang buwan. Ngayon pinagkalooban ng Pangulong Marcos bilang General Manager. Eh hindi naman siya nag-retire na pulis. Tapos ngayon ang pinapalabas nila ay optional retirement. Eh hindi naman pumirma at hindi naman nag-apply ng optional retirement in general. Nalaw ko na. Paano ngayon yan? So hanggat hindi nare-resolve ito, hindi magiging PNP Director General si Nartates. Hindi siya magiging 4-star, magiging 3-star pa rin. Lieutenant General pa lang siya. Kaya yun po yung justification kung bakit ko sinasabi, until now, hindi nagkakasundo ang NAPOLCOM at si General Torre. Alam kasi ni General Torre kung ano ang totoo. Bakit siya natanggal as PNP Chief. Tapos ngayon, minamadali siyang maalis sa pulis, magretiro. At ang galawan niya, optional retirement. Ay, pag may prinsipyo ang tao, under the law, hindi nyo kayang paluhurin yan. Pag nanindigan si Torre na hintayin ko ang kanyang official retirement, kung kailan siya aabot ng 56 years old, mandatory retirement, yun ang mangyayari. Kung next year pa, 2027, doon pa siya mawawala. As 4-star general. Masalimot. Ano inyong masasabi dyan? Sa tingin nyo, tama si General Torre? Or tama ang NAPOLCOM? O dahil na-justify ko na po yung malinaw na hindi nila pagkakasundo. Ayaw aminin in public na sila may away, may hindi pagkakasundo, pero kitang-kita natin ang galawan. Base sa nangyayari ang aking opinion at observation.
please like and share nitong topic na ito at video ito. Sunod na pag-usapan natin. Nako, kung nyo napapansin, lalo hong umiingay na ang mga politiko ngayon. Lalo na ho dun sa issue ng impeachment, laban kay Pangulong Marcos, laban kay Sara Duterte. Hindi lang po ito tungkol sa simpleng impeachment. Ito ay may kulay politika dahil sa 2028 presidential election. Ganyan po ang dating yan. Although ang impeachment ay constitutional under 1987 Constitution, pero dahil nga ho dito, mas inunahan pa nila na mag-file ng impeachment laban sa Pangulo kaysa sa hindi nahintay yung 1-year ban para doon sa dating impeachment at pwedeng i-file ulit laban kay Sara Duterte. Kung sino ang may ebidensya o wala, bahala na kayo kung saan kayo maniniwala ng mga nakikinig. Ang akin naman ay for information and education itong ating topic. Ganyan ang galaw. Expected natin na ang impeachment may kulay 2028 presidential election. Masyado sila nagmamadali. Parang hindi sila makapaghintay. Obvious naman, from day 1 mula pa ng 2022, ang galawan nila ay palitan si Pangulong Marcos. Tanggalin si Pangulong Marcos. Lahat ng people power tinawag nila. Lahat ng pangnawagan sa military ginawa na nila. Lahat ng galaw, social media, sa aksyon ginawa nila, hindi nagtagumpay. Kasi hindi sumuporta ang matitinong Pilipino. Hindi sumuporta ang matitinong military at police bilang professional organization na naig ang ating saligang batas at ang chain of command sa military. Tapat sila sa batas at kay Pangulong Marcos. Kaya dadaanin nilang ito dito ho sa pag-iingay na paulit-ulit. Kung yung mga gunita, ilang beses naman ho silang nanawagan, katulad ng ginawa ni Savage Season, big time, one time, big rally. Hanggang ngayon wala pang na-organisa. Yung mga retired military na nagrally at nanawagan pa na may pagka-sedition, kinasuhan, inaresto, available ngayon. Bawal po kasi yan. Sibilyan, retirado, o kahit na sinong mamamayan, pagka may pagkasedisyon, panghihikayat, panggugulo ang galaw, yan po ay subject for investigation at pag napatunayan, kakasuhan. Ganun po. Kasi bawal na bawal manawagan ng panggugulo, pag-organize ng panggugulo para lang patalsikin ang presidente o kahit sino. Kasi nga po, rule of law ang pinapairal. Kung meron kayong problema at ebidensya magpapatunay, dalhin nyo sa kinaukulan. Ang presidente ay mayroong immunity, so sa impeachment. Si Sara Duterte ay for impeachable official, meron siyang kakaharaping impeachment, meron siyang kakaharaping kasong kriminal before Sandigan Bayan. At nangyayari na po ito. Kaya para po sa inyong kaalaman, yan ang kaganapan. Magtiwala tayo, manindigan tayo sa tama, huwag kayong magpapapaniwala sa mga disinformation dahil sila po ay merong masamang layunin.